tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. At talaga palang tutuloy ka sa pagjajapan mo, ha? Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Inay, nag-usap na po tayo. At muli kong sasabihin, ayokong umasa sa iba. Bakit? Ibang tao pa ba ang turing mo kay Migs? Kung tinanggap mo na kasi ang marriage proposal niya sa'yo, hindi ka na kailangan pang magtrabaho sa Japan para makamit niyang pangarap mo dahil Inay, ayokong iasa kay Migs ang pangarap ko. Kaya kailangan ko talaga magtrabaho sa Japan. Ay, ayaw mo ngang iasa pero buhay mo naman ang nakasalalay dito. At bakit naman ninyo nasabing buhay ko ang nakasalalay? Marami akong nababalita ang hindi magandang nangyayari sa mga Pilipina na nagtatrabaho sa Japan. Inay, depende naman ho yan sa babae. Kahit naman dito sa Pilipinas, may mga nang babastos at nare-rape dahil na rin sa kanilang pananamit at pakikipagkapwa-tao. Ay, anak, nag-aalala lamang ako. Tama na ho, Inay. Buo na ho ang desisyon ko. Magtatrabaho po ako sa Japan para matupad ang pangarap kong bahay at lupa. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Isipin mo, dito lamang pala sa Japan matutupad ang lahat ng pangarap ko. Oh, nakahanda ka na ba? Ikaw nang susunod na sasayaw, ha? Triksha, Oh, bakit? anong ginagawa natin dito? Bakit ganito? Bakit madilim at patay sindi ang ilaw? Ano pa nga bang asahan mong puntahan kundi dito? Ano ka ba? Para kang timang? Hindi ba dancer ka? Oo nga, dancer nga ako, pero hindi sa ganitong lugar. Kasi sa pagkakaalam ko kabaret itong kinaroroonan natin. Talagang kabaret. Saan pa nga bang kakala mo? Cultural dancer kasi ako sa pagkakaalam ko. Hindi ka cultural dancer, kundi agogo dancer ka. Ano? You probably call your own. Treated you as nice, I know. Triksha, bakit naman dito mo ako dinala? Cultural dancer ang in-applyan ko at hindi agogo dancer. Kesyo cultural or agogo dancer, pareho na rin yun. Kikita ka rin. Ang kaibahan nga lang, mas malaki ang kikitain mo dito sa kabaret kaysa sa pagiging cultural dancer mo. Pero hindi ko kayang sumayaw sa harap ng maraming lalaki. Bakit ba ang arte-arte mo? Alam mo, naririto ka na sa Japan. Kahit alisin mo na yung kaartihan mo. Trixia, yung alaga mo, nakahanda na ba? Oho! Oh, sige na. Isuot mo na yung bisan mo na ibinigay sa'yo. Kinakabahan ako, Triksha. Hindi kasi ako marunong sumayaw ng ganun. Anong hindi marunong sumayaw? Hindi ba't pre-practice na natin yan kanina? Niloko mo ako Ang sabi mo, magiging cultural dancer ako. Bakit naging agogo dancer ako, ha? Oo na. Bakit? Sa palagay mo ba? Sasama ka sa akin dito sa Japan kung sasabihin kong magiging agogo dancer ka dito. Di ba hindi? Manluloko ka! Hindi ito ang trabaho ang in-applyan ko! Hindi ito ang inaasahan kong trabaho ko dito! Hindi nga. Pero may magagawa ka pa ba? Oh, sige na kasi. Hubarin mo na yung kasuotan mo at isuot mo na tong pinapasuot ni Mama Sang sa'yo. Smile that was on your face.
Dance more! You dance more! Not good! Not Parang good! hindi ko yata itong ginagawa ko. Dance more! ka pa! Not good! Bad! Babatiin ka ng mga hapulis na butila Not ng good! alak! Not good! Ka pa! Peter, go home! Hiling ka! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ano ka ba naman? Para kang kawayan na nagsasayaw kanina. Tigas-tigas ng katawan mo. Hindi nga ako marunong sumayaw. Sundin mo kasi yung tinuro ng Haponesa kahapon sa'yo. At huwag ka na mag-inarte dahil wala ka nang magagawa kahit lumuha ka pa ng dugo. Uwi na ako. Ano? Uuwi ka? Pagkatapos ng lahat ng ginastos ni Mama Sang sa'yo ay uuwi ka? Naghahanap ka yata ng malaki mong problema. Alam mo, kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Dahil hindi ka magkakaroon ng problema kung susunod ka. Pero kung makikipagmatigasan ka, aba, bahala ka na sa buhay mo. Pupulutin ka na lang sa kalye na wala ng buhay. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Kaya umayos-ayos ka. Gawin mo ang lahat ng itinuro sa'yo. Hindi ba pwedeng yung sarili ko na lang na steps ang gagawin ko? Kasi parang nang-aakit na sayaw ang tinuro sa akin ng kaibigan mong nagturo ng sayaw eh. Ano? Sarili mong steps na sayaw? Hindi pwede. Eh bakit pa sila kukuha ng babae sa Pinas kung sarili lamang na steps ng dancer ang gagawin niya? Ang dami-dami namang Haponesa dito sa Japan eh. Di sinala lang sana ang sasayaw. Kung sarili rin lang nilang steps ang sayaw na gagawin nila. Hindi naman kasi ganun ang alam kong sayaw. Huwag mo nga sabihin yan. Hindi ba't tinuruan ka pa pagdating mo dito nung isang linggo? Hindi ba't pinag-practice ka pa? Tsaka pwede ba? Umayos ka na? Pag nalaman ni Mama Sang na nag-inarte ka, ipapakulong ka nun. Ano? Migs, tama na yan. Lasing ka na. Huwag mo na ako. Pabayaan mo na ako. Gagawin ko kung anong gusto ko. Bawa mawala yung lungkot ko. Mawawala nga ang lungkot mo ngayong gabi. Pero bukas, pag wala ng epekto ng alak sa katawan mo malulungkot ka na naman. Kaya mo na. Para makalimutan ko kahit sandali. Dahil sobrang kalungkutan ko. Mamamatay ata ako sa lungkot, kaya awa mo na. Kaya mo na ako rito. Iwanan mo na ako. Iyon ang hindi ko magagawa, Migs. Kung ikaw ay hindi mo kayang labanan ang kalungkutan, ako, hindi ko rin kayang makita ka sa ganyang kalagayan. Kaya hayaan mong samahan kita sa iyong kalungkutan. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Hindi ko talaga kaya ang sasayaw ako sa harapan ng maraming lalaki, Trixia. Bakit? Pag cultural dancer ka ba babae lang manunood sa'yo? Di ba may lalaki rin? Hindi ito ang trabahong gusto ko. Cultural dancer ako, hindi ako dancer. Cultural dancing? Sa palagay mo ba may entertain mo ang mga Hapones sa cultural dancing na sinasabi mo? Bahay nito, ang arte-arte. Hindi ba't malaking kita ang hanap mo? Oh, ito na yun. Para
kasing hindi ko kayang gawin ang sayo na tinuro sa akin. Parang sayo yun sa mga kabaret sa Pilipinas eh. Sige na kasi. Isuot mo na yung sexy suit mo. Ayoko nga. Dami-dami mong sinasabi. Sige na. Malapit ng dance number mo. Lade, saan ka ba nagpunta kahapon at ginabi ka? Pinatawag ho ako ng kapatid ni Migs na babae. Dahil hindi niya kayang buhatin mag-isa si Migs. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Migs? Naglasing ho. Hindi nga ho kayang lumakad mag-isa dahil pasuray-suray ito dahil sa daming nainom na beer. Ano? Bakit? Kailan pa natutong uminom ng beer si Migs? Kala ko ba hindi umiinom yun? Hindi nga po. Pero dahil sa kalungkutan niya, sa pag-alis ni Elma, hayun, naglasing. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang... Hoy, Elma! Gumising ka na. Ang hali na. Gumising ka na dahil magpa-practice ka na ulit ng sayaw. Inaantok pa ako eh. 3:00 ng madaling araw na ako nakatulog. Gusto ko pang matulog. Ngayon lang naman kita iisturbuhin sa tulog mo eh. Pag marunong ka na talaga sa paggiling-giling, edi matulog ka hanggat gusto mo sa araw. Wala na bang ibang trabaho na mapapasukan ko dito? Anong ibang trabahong sinasabi mo? Hindi ba dancer ang pinasukan mong trabaho? O, bakit ka naghahanap ng ibang trabaho? Hindi mo naman kasi sinabing ganong klaseng sayaw ang gagawin ko. Naku, tama na nga yan. Huwag ka nang mag-inarte. Hindi ako nag-iinarte. Talaga namang hindi ganong klaseng sayaw ang prinaktis namin noon nang nasa Pilipinas pa ako eh. Hindi bang prinaktis nyo rin sa Pilipinas noon? Hindi ba't ganito? Oo, pero mayroon naman din katutubong sayaw ang prinaktis namin. Alam mo, kung doon ka sa katutubong sayaw napunta, wala kang kikitain doon. Mas malaking kita ang tong grupo ko, kaya huwag ka nang mag-inarte. Dahil yayaman ka ng husto sa trabahong ibinibigay ko sa'yo. Oh, Migs, mabuti at nadalaw ka dito sa bahay. Kumusta? Nag-message na ba sa'yo ang anak ko? Yun na nga ho yung dahilan kung bakit ko kayo pinuntahan dito. Para sana tanongin sa inyo kung tumawag na si Elma sa inyo. Hindi pa nga eh. Baka abala yun kasi bago siya umalis. Sabi niya sa akin, magiging abala na siya sa unang linggo niya doon. Dahil bibigyan para sila ng 1 linggo na mag-practice sa sayaw. Ay, ganun ba? Oo. Pero sa totoo lang nalulungkot ako. Hindi kasi ako sanay na nasa malayo si Elma. Ako rin eh. Nalulungkot ako at nangungulila ng labis. Mabuti na lang kamo at naririto si Lani. Kahit paano ay naibsan ang kalungkutan ko. Nasaan ba kayo si Lani? Namalingke. Siya ang kasakasama ko dito sa bahay. Siya ang gumagawa ng mga trabahong si Elma dati ang gumagawa. Pero kahit wala akong ginagawa, tulad ng naririto pa si Elma, nalulungkot pa rin ako. Iba talaga kung si Elma na anak ko ang naririto. Tamaho kayo.
Pati ako parang naninibago nang wala na si Elma. Hindi tulad ng dati na masaya. Ano kaya, Migs, kung tawagan mo si Elma at pauwiin mo na siya? Ano ba namang cellphone to? Storbo. Inaantok pa ako eh. Mapatay nga itong cellphone na to. Inaantok pa ako. Patayin ko muna. Sarap ng tulog ko eh. Storbo! O ano? Nakausap mo bang anak ko? Pinatayan ho ako ng cellphone Ano? Pinatay niya ang cellphone niya? Oo. Naku, Megs. Pagpasensyahan mo na ang anak ko. Baka nga talagang abala siya sa trabaho niya. Migs, naririto ka pala. Lani, ikaw pala. Saan ka ba galing? Namalingki ako. Tamang-tama. Dito ka naman ng halian para may kakwentuhan si Aling Miling. Siya nga naman, Migs. Dito ka naman ang halian. Tutal, linggo ngayon at wala kang trabaho. Pa ba yung ginagawa mo? Gusto ko sanang tumawag sa Pilipinas eh. Ano? Tatawag ka sa Pilipinas? Sa oras na ito? Oras to ng trabaho, no? Ang dami-dami mong oras ng buong araw eh. Bakit hindi ka tumawag? Oras ito ng trabaho, kaya magtrabaho ka na. Nakatulog kasi ako dahil nga wala pa akong tulog. Ganun. Ginugol mo sa pagtulog ang lahat ng oras mo. Tapos ngayon, gagamitin mo ang oras ng trabaho mo para makatawag ka sa Pilipinas. Ay, nako. Magbihis ka na nga. Ang bagal-bagal mong kumilos. Kahit sandali lang sana. Kasi hindi ko nasagot ang tawag sa akin kaninang tanghali. Oh, di kasalanan mo na yun. Bakit kasi hindi mo sinagot? Huwag mong sagamitin ang oras ng trabaho mo. Ano pang ginagawa mo? Isuot mo na yung pinapasuot ko sa'yo. Ganun na naman bang gagawin kong pagsasayaw? Ano pa nga ba? Alangan namang magtinikling ka sa harapan ng mga Hapones. Uwi na kaya ako? Uwi ka na? Gusto mo na talagang umuwi? Oo. Hindi ko kayang magsayaw sa harapan ng mga Hapones na halos walang saplot sa katawan. Yung house and lot na pangarap mo, itatapon mo na lamang ba ng ganun-ganun na lang? Ha? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Uuwi na nga ba si Elma? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, June Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz,
Jonathan Bravo. at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan